Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 2, Week 4. Ang ating paksa ay tekstong naratibo, dulang pambata. Ano-anong karapatan ng bata ang natutuhan ninyo sa nagdaang aralin? Mga karapatan ng bata, maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Magkaroon ng tirahan at pamilyang nag-aaruga sa kanya. Manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan. Mabigyan ng pagkakataong makipaglaro at makapaglibang. Ibigay ang metapora o pagwawangis na ginamit sa bawat pangungusap. Noong nakipag-away siya kahapon, ang daming basurang lumabas sa kanyang bibig. Basura. Ay naku, sobrang nerbiyosa yang si Claire. Nagyayelo ang kamay niya pag humarap sa maraming tao. Nagyayelo. Tunay na matulungin si Edison. Siya ay hulog ng langit. Hulog ng langit. Mag-ingat tayo sa mga ahas na kaibigan. Ahas. Ang aksidente ay isang bangungot sa kanilang pamilya. Bangungot. Ikaw ay langit at ako ay lupa. Langit, lupa. Ang panalangin ay susi ng mga biyaya. Susi. Tunay na bituin si Jamela sa kanyang kagandahan. Bituin. Hindi yata siya nakakaramdam, bato ang kanyang puso. Bato. Napaka-plastic niya, palagi siyang nagpapanggap. Napaka-plastic. Larawan ng aking karapatan. Suriin ang mga larawan. Tukuyin ang karapatan na ipinapakita ng larawan. Anong karapatan ang ipinapakita dito? Tama, karapatang mag-aral. Sumunod na larawan. Mahusay, karapatang magkaroon ng pagkain at nutrisyon. Sumunod na larawan. Tama, karapatang maglaro at maging ligtas. Sumunod na larawan. Magaling, karapatang magkaroon ng kalusugan at gamutang pangkalusugan. Sumunod na larawan. Karapatang magkaroon ng pamilya at pagmamahal. Ibigay ang kahulugan ng salitang may salangguhit sa loob ng pangungusap. Hindi siya umiimik dahil nagtatampo siya. Nagsasalita. Sinisita ngayon ng mga pulis ang lahat ng mga motorista. Ang ibig sabihin ng salitang sinisita ay pinapansin, pinagsasabihan o pinaaalalahanan. Tuwing naaalala niya ang kanyang pagkakamali ay napapapuntong hininga siya. Tama,
malalim at mabigat na paghinga. Kung hindi magugustuhan ni Laika ang sinasabi sa kanya, ay magdadabog siya. Magpapakita ng hindi magandang asal sa harap ng ibang tao sa pamamagitan ng pagkilos na may kasamang mabigat o pagpapadyak o pagbabagsak ng bagay. Maganda ang dalaginding ni na Aling Nita at Mang Nestor. Dalagita. Nang pinagsasabihan ni Lola ay hindi naging maganda ang asta ni Claire. Siya ay nakasimangot at sumasagot ng walang galang. Postura, hitsura, kilos o galaw. Kaugnay na paksa bilang isa, pagbabasa ng dulang pambata. Halina't magbasa. Anak, magulang, pangyayari ni Lilibet C. Agno. Mga tauhan. Rain, isang batang 10 taong gulang na bata, ang kanyang nanay at tatay. Tagpuan, Sabado ng gabi sa bahay ni na Rain. Agahan mo ang tulog, Rain, para makabawi ka. Palagi ka nang nagpupuyat. Wala namang klase bukas, kaya hindi dahilan ang assignment, ha? Nay naman, wala nga ang klase eh. Mag-reclass naman ako. Promise, sandali na lang to. Tuloy-tuloy lang sa paglalaro ng online game. Hay nako, pagbalik ko tapos na yan ha. 9 o'clock, matulog ka na. Opo, ma. Ikaw ay ipinagtimpla ko na ng lemon juice. Ininom mo na ba? Wait lang, ma. Pagkaraan ng 30 minuto. Naglalaro pa rin ba sa cellphone? Yay! Mananalo na ako. Rain, 9 PM na. Matulog ka na. Wait lang pa. Rain. Ay, muntik na. Rain? Pa, patapos na to. Maghihintay kay Rain at alatang hindi na makatiis. Naghintay pa ng 10 minuto. Ay, talo. Rain, halika nga rito. Susundan ng tatay patungong sala at uupo sa sofa. Anak, di ba palagi naming sinasabi sa'yo na hindi mabuti ang sobrang paglalaro ng online games at paggamit ng cellphone? At anong oras na? Mahigit 1 oras kang nakababad sa paglalaro. Lumilipad ang oras at sinasayang mo lang sa paglalaro sa cellphone. At yung mga mata mo masisira. Baka hindi magtatagal, magsasalamin ka na. Nakalimutan mo na rin ba ang radiation? Alam mo yan, di ba? Tatango lang, hindi iimik si Rain. Sabi ng mama mo, palagi ka na lang nakahawak ng cellphone at hirap mo na ring utusan. Puro ka wait lang. Palapit sa mag-ama ang nanay. Kaya nagpupuyat sa paggawa ng assignment dahil inuuna pa ang cellphone. Pagdating ng bahay, ayan, nagse-cellphone na. Ang tatay ay mapapabuntong hininga. Rain, ikaw ay binilhan namin ng cellphone upang magamit mo sa pag-aaral. Kung kailangan at hindi palaging paglaruan. Mula ngayon, pagdating mo sa bahay, ibigay mo na ang cellphone kay mama mo at mag-assignment o tumulong sa bahay. Pwede mong makuha uli ang cellphone pagtapos na ang mga iyan at pag 9 o'clock na, ibigay uli sa amin at kukunin mo rin kinabukasan. Halatang malulungkot si Rain. Opo pa. Sige, akin na yung cellphone mo at matulog ka na. Yung lemon juice mo, inumin mo na. Ibibigay
ni Rain ang cellphone sa nanay. Opo, ma. Magdadabog ng papalayo. Buti pa si Alex, hindi sinisita ng magulang niya. Nagagawa kahit anong gusto. Bibigyan pa siya ng daddy niya ng kahit na anong hingin niya. Kinaumagahan, "Oh, gising ka na pala? Kumain ka na. Ipinagluto ka ni papa mo ng paborito mong pritong isda. Tapos na kami ng papa mo kasi maaga siyang umalis at ikaw naman tanghali na pag bumangon." Nakangiti at maglalambing sa nanay na naglilinis ng bahay si Rain. "Mama, pwede ba akong pumunta kila Chloe? Birthday kasi niya, inimbitan niya ako." "Anong oras ba ang party?" "Sabi nila, 3 o'clock ma, mamayang hapon po." "O sige." "Thank you ma." Masayang masaya na sambit ni Rain. 8:00 pa lang naman ng umaga, kumakaway na ang mga labahin mo. Maglaba ka muna kahit hindi lahat, kahit mag-washing machine ka na lang. Biglang mawawala ang ngiti. Habang nilalabahan ng machine, ayusin mo na rin ang mga damit mo sa cabinet at ang gulo na. Hindi ka na makahanap ng isusuot mo. 'Di ba? Sinabi ko rin kanina na iligpit mo ang iyong mga kagamitang pang-eskwela. Bakit nakakalat pa ang mga art materials mo? Ililigpit na ang mga nakakalat na art materials at school bag. At itong poster mo, baka ihian ni Ming. Itabi mo nga, Rain. Iaabot ang poster kay Rain. Magdadabog si Rain. "Sasabay ako kina Tita Shaira, ma. Dadaanan nila ako dito ng 1:00. Malulungkot sa asta ng anak. "Matagal pa yung 1:00. Marami ka pang magagawa. Hala, sige, kunin mo ng iyong mga labahin para maibabad pa ng konti. Ipaglalaban na kita sa iba pang mga damit mo." Ipagpapatuloy ang paglilinis. Mapipilitang sumunod si Rain. Lunes ng hapon. "O Rain, dumating ka na pala. Kumusta ang pag-aaral mo, anak? Magmerienda ka na. Kayo ng papa mo ay ipinaghanda ko ng pansit." "Ma, may contest sa pag-awit. Isasali daw ako ni ma'am. Ayoko, wala pa akong alam." "Anak ko, marunong kang umawit. Practice lang yan. Hala, akin na yung cellphone mo. Magmerienda ka na at magpalit ka ng damit. Pagkatapos, magpahinga ng konti at mag-practice ka na. Ilalabas ang microphone at ihahanda ang karaoke. Binilhan ka ng papa mo ng karaoke pero matagal mo nang hindi nagamit." Magmimerienda. Papasok sa kanyang kwarto. Pagkaraan ng ilang sandali, lalabas. Nakapagpalit na ng damit. Kukunin ang remote control. "Ano kayang magandang awitin, mama?" "Bahala ka nang pumili ng gusto mo." Ipagpapatuloy ang paghahanda ng pagkain. Pipili ng awit at kakanta na si Rain. Ang tatay naman ay papasok sa bahay. Galing trabaho at maririnig ang awit ni Rain. Siya ay matutuwa. "Wow, ang galing naman ng anak ko. Matagal ka nang hindi umawit, no? Buti naman at naisipan mong umawit ngayon." Ngingitian ng tatay, patuloy sa pag-awit si Rain. "Sasali daw ng contest, dad, kaya nagsasanay." "Kayang-kaya yan ng anak ko." Isasabit ang jacket at ibababa ang bag. Titigil sa pag-awit. "Paano na nga ba to, pa?" Ituturi si Rain sa pag-awit at dalawa na silang aawit. Titigil din ang nanay sa paghahanda ng pagkain at sasabay sa pag-awit. Maririnig ang magandang pagkanta ng pamilya hanggang sa matapos ang awit. Makikita ang saya sa mukha ng tatay. "Matagal na tayong hindi nag-awitan, na?" "Oo nga pa, palagi na kayong busy ni mama. Hindi na rin tayo naglalaro ng Scrabble at Game of the Generals. Hindi na rin tayo namamasyal sa dagat at kumakain sa labas. Kaya palagi na lang akong naglalaro ng online games." "Sorry anak ha, nagtatampo na yan, dad.
At matagal na raw yung huling swimming natin. Sige anak, babawi kami ng mama mo. Masyadong maraming trabaho ang papa mo sa mga nagdaang linggo, kaya hindi tayo nakapaglibang. Kahit dito sa bahay anak, ang daming gawain, kaya hindi na rin tayo nakapaglalaro ng board games. Mula ngayon ma, tutulungan na kita lagi para makapaglaro tayo uli. Hindi mo na ako dapat na pagsasabihan pa. Yayakapin ang anak. Anak, basta magpakabait ka lang lagi at pagbutihin ang iyong pag-aaral. Yayakapin din si Rain pagkatapos kukunin ang remote control. O eto, matagal na nating hindi inaawit. Pipindutin ang play ng karaoke. Masayang aawit at muli maririnig ang maraming awitan. Natutuwa ang microphone ngayon, Dad, ha? At nagagalak ang speaker. Ha ha ha. Lumukso naman po ang aking puso. At naging masaya ang buong bahay ni Rain. Talakayin ang nilalaman ng dula sa tulong ng thinking cups. Mga teksto mismo. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang nangyari sa gabi ng Sabado? Bakit nagalit kay Rain ang kanyang tatay? Ano ang tuntunin o patakaran ng tatay ni Rain tungkol sa paggamit ng cellphone? Nagustuhan ba ni Rain ang patakaran ng paggamit ng cellphone? Isipin at hanapin. Triad. Kumuha ng dalawang kasama. Ibigay ang opinyon o reaksyon mula sa ikinilos ng mga tauhan sa dula. Bigyan din sila ng paglalarawan sa pamamagitan ng pagbuo sa grapikong larawan. Pagkatapos, ihambing. Ako at ang author. Kung ikaw ang author ng dula, anong pagbabago ang gagawin mo sa mga kilos ng mga tauhan? Reaction Fishbowl. Makinig sa ibabahaging karanasan ng ibang bata. Isulat ang iyong sariling opinyon, reaksyon o refleksyon tungkol dito. Ihulog ang isinulat sa reaction bowl. Pagkatapos, bubunot ng ilan upang basahin sa klase. Si Petang, isang 14 na anyos na batang nagsimulang magtrabaho sa plantasyon ng tubo sa edad na 5. 3 batang lalaking inanod ng alon sa Manila Bay. Magkapatid na paslit na iniwan ng kanilang nanay para sa ikalawang araw. Dula-dulaan. Tapusin ng script para sa dula-dulaan at magsanay sa loob ng 10 minuto. Ipakita sa dula ang paglalaro o paglilibang ng mga bata at ang paggabay ng mga nakatatanda. Balikan ang mga tanong sa checklist na ibinigay sa gawaing pantahanan. Ipakita ang inyong dula-dulaan bilang isang pangkat. Narito ang checklist sa paghahanda sa dula-dulaan. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2 ang tayutay na personifikasyon. Ano ang tayutay? Ito ay paraan ng pagpapahayag kung saan binibigyan ng katangiang pantao ang mga bagay na walang buhay o hayop. Halimbawa, kumakaway na ang mga labahin mo. Lumilipad ang oras. Natutuwa ang microphone. Nagagalak ang speaker. Lumulukso naman po ang aking puso. Ano ang mga bagay na binigyan ng buhay? Paano sila binigyan ng kilos ng tao? Kaninong kilos ang isinabuhay nila? Ano ang ibig sabihin ng kumakaway ang mga labahin? Marami nang nakatambak na damit na kailangang labhan. Lumilipad ang oras.
Mabilis lumipas ang oras. Natutuwa ang microphone. Masaya ang gamit dahil nagagamit ng maayos. Nagagalak ang speaker. Masaya ang speaker dahil may musika o tinig na lumalabas. Lumulukso ang puso. Labis na saya o tuwa ang nararamdaman. Sa langguhitan ng mga ginamit na tayutay na personifikasyon sa tula. Biyaya ng ulan ni Lily Betsy Agno. Matapos magalit ang araw ng kay tagal, umiyak naman ng malakas ang kalangitan. Subalit sa lupa ay may lubos na natuwa, mga puno't halaman, lalo na ang mga bata. Ang sagot ay, magalit ang araw, umiyak ang kalangitan. Ngumiti ang mga damo at mga bulaklak. Sumayaw ang mga halaman sa bawat patak. Ang mga bata naman ay umindak-indak. Kiniliti na mga tinamsik kaya sobrang nagalak. Narito ang mga sagot. Ang bawat butil ng ulan ay naghatid ng saya. Lahat ay lubos na natuwa sa kanya. Ang mundo'y lumukso sa hatid na pag-asa. Matagal man ang tag-init, dumating din ang biyaya. Narito ang mga tamang sagot. Bumuo ng pangungusap na may personifikasyon sa pamamagitan ng paglagay ng angkop na kilos sa bagay o walang buhay. Pumili ng sagot sa kahon. Nagbibigay, niyayakap, nanghaharana, kumukurot, sumasayaw, nag-aanyaya, kumakaway. Ang likas na yaman ay tunay na naghahatid sa atin ng ligaya. Sa umaga, ang mga ibon ay patlang. Nanghaharana. Ang mga ilog at dagat ay palaging patlang sa atin upang maligo. Kumakaway o nag-aanyaya. Sa gabi, ang mga bituin ay sumasayaw. Kung mainit ang panahon, patlang tayo ng malamig na hangin mula sa mga punong kahoy. Niyayakap. Ang mga puno ay patlang sa dami ng kanilang bunga. Kumakaway o nag-aanyaya. Ang paligid ay tunay na patlang ng biyaya. Nagbibigay. Bumuo ng pangungusap na may personifikasyon tungkol sa bagay na nasa paligid tulad ng sumusunod. Aklat, cellphone, upuan, wallet na may maraming laman, relo. Para sa ika-4 na araw, kaugnay na paksa, focus ng pandiwa, benepaktibo. Alamin natin ang pandiwang nakatuon sa tagatanggap o benepaktibo. Sino ang tumatanggap ng kilos sa pangungusap na ito? Ikaw ay ipinagtimpla ko ng lemon juice. Ikaw ay binilhan namin ng cellphone. Ipinagluto ka ni Papa ng paborito mong pritong isda. Binilhan ka ng papa mo ng karaoke. Ipaglalaban na kita sa iba pang mga damit mo. Kayo ng tatay mo ay ipinaghanda ko ng pansit. Binibigyan pa siya ng daddy niya ng kahit na anong hingin niya. Si Muno, ikaw, ang pandiwa binilhan. Ikaw ipinagluto. Ikaw ipaglalaba. Kayo ng papa mo, ipinaghanda. Siya binibigyan. Ano ang relasyon ng si Muno at pandiwa sa bawat pangungusap? Ang focus ng pandiwa na benepaktibo ay nakatuon sa tagatanggap ng kilos.
Pandiwa, binilhan. Panlapi, inhan. Ipinagluto, ipaglalaba, ipinaghanda, binibigyan. Ano ba ang iba pang panlaping ginagamit sa pokus na ito? Sagot, an. Ano ang pokus ng pandiwa sa benepaktibo? Ang pokus ng pandiwa na benepaktibo ay ang pandiwang nakatuon sa tagatanggap ng kilos. Tukuyin ang simuno at ang pandiwa sa bawat pangungusap. Sabihin kung ang pandiwa ng pangungusap ay nasa pokus benepaktibo o hindi. Isulat ang oo o hindi. Ang aking kapatid na si Meili ay ibinibili ko ng pagkain. Nakikipaglaro rin ako sa kanya. Tinutulungan ko rin siya sa kanyang mga aralin. Kung minsan ay sinasamahan ko pa siya sa kanyang paaralan. Siya ay minamahal kong tunay. Narito ang mga tamang sagot. Bumuo ng mga bagong pangungusap na ginagamitan ng pandiwang nasa pokus na benepaktibo. Isulat sa isang talata ang mga bagong pangungusap. Lagyan ito ng magagandang pamagat. Bumili si nanay ng pagkain para kay baby. Ibinili ni inay si baby ng pagkain. Kami ay bumisita sa bahay ni na lolo at lola. Nagdala kami ng mga pagkain para sa kanila. Kumanta rin kami ng mga lumang awit para sa kanila. Umawit din sina lolo at lola para sa amin. Nagbigay pa sila sa amin ng pera. Ang bawat isa sa amin ay yumakap at humalik sa kanila. Bumuo ng 5 pangungusap tungkol sa isang sitwasyong kinasangkutan mo. Pumili ng nagugustuhang paksa. Gumamit ng mga pandiwang nasa pokus benepaktibo o tagatanggap. Pagpapaunlad ng iyong talento. Paglilibang. Pagmamahal sa pamilya. Ibahagi ang natutunan mo ngayong linggo. Isipin na tinuturuan mo ang kapatid o kaklase mo. Ano ang sasabihin mo tungkol sa mga natutunan mo? Tayo tayo na personifikasyon. Pandiwang nasa pokus benepaktibo. Para sa pagsusulit, sa langguhitan ang pandiwa at bilugan ng simuno. Pagkatapos, tukuyin kung ang pokus ng pandiwa ay benepaktibo o hindi. Ako ay nag-aaral ng pagtugtog ng piano. Simuno, ako. Pandiwa, nag-aaral. Pokus ng pandiwa, hindi benepaktibo. Tinuruan ako ni Ate Say ng pagbasa ng nota. Simuno, ako. Pandiwa, tinuruan. Pokus ng pandiwa, benepaktibo. Palagi niya akong pinagsasabihang maging matyaga sa pag-aaral. Simuno ako, pandiwa, pinagsasabihan. Pokus ng pandiwa, benepaktibo. Natuwa ang aking nanay sa natutuhan kong pagtugtog ng mga piyesa. Simuno ang aking nanay. Natuwa, hindi benepaktibo. Binilhan na ako ni tatay ng Yamaha organ. Ako, binilhan, benepaktibo. Dugtungan ng 5 pangungusap ang paksang pangungusap upang mabuo ang diwa ng talata. Ang mga pangungusap na idudugtong ay dapat na ginagamitan ng pandiwang may pokus na tagatanggap o benepaktibo. Maalagang ina, lubhang mapagmahal at mapag-aruga, si Aling Coring sa kanyang mga anak. Unang araw, hatiin ang klase sa 4 hanggang 6 na grupo. Gumawa ng maikling dula-dulaan tungkol sa paglalaro ng mga bata at pakikialam ng mga nakatatanda.
Gamitin ang checklist bilang gabay sa paghahanda. Narito ang checklist.